Totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiya ng ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, talagang hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence, hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Yes. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Didig-give away mo na kung sino yung asset mo. Nilaglag mo, sinunod mo. Nilaglag mo na. Sunod na. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat ng pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon. Mas worse pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam eh. Ito po pwede mo ito sa- dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, ano? Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss. Laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Kasi ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan. Kapag yan, nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Sabah. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong, alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga. Anong nangyari? Parang asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil lang ng batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspindihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba no? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan. Pati po yung VAT. Gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumukontra pa ang administrasyon. Pero dapat tanggalin din muna yan. Suspindihin muna. Pero lahat po yan, may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag po dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia.